So yun, magandang hapon. Ang content natin itong araw, mga kabrom-brom, so tungkol sa 4D56 engine na ayaw umandar. Ayan, so hindi natin alam ang history kasi hindi din natin nakausap yung driver nito. Base doon sa atin na lang na idea, ang gagawin natin kung paano natin i-check itong engine na to. So bali ito ayaw umandar. Galing na rin ito sa ibang pagawaan. So bali dito sa atin napadpad. At ngayon i-check natin by basic lang muna. Ayan, so bali sa unang check nito mga kabrom-brom, huwag nyo munang i-start yung inyong engine. Ayan, so bali punta ka muna doon sa timing belt, or sa timing niya kung naka-timing ba, bago kayo mag-crank para walang mapinsalang iba. So check nyo yung timing belt kung buo pa. Ayan, tulad nito, so sinik natin siya, tiniming na rin natin sa diretso. Ayan. Ayan, so naka-timing. Ito, tinatawag na injection pump. Ayan. Ayan, so yung injection pump niya naka-timing. At yung kanyang camshaft, naka-timing din. At yung kanyang crankshaft, mga kabrom-brom, so naka-timing din. So ibig sabihin dapat niyan walang dahilan para hindi umandar. So sa ngayon, pwede na natin i-crank yung makina pagka ganyan na na-check na natin yung ating timing belt. 4D56 engine to mga kabrom-brom. So Mitsubishi 4D56 engine. Ayan, so ngayon nakita na natin na naka-timing yan. So pwede na tayong mag-crank. Ayan, so chinik na natin yung ating timing at mauwi na naman tayo dito sa fuel line. Ayan, so bali kailangan ma-check natin kung may diesel ba ito, wala. Ayan, yung fuel filter nyo ba gumagana o hindi? May lumalabas bang diesel galing sa injection pump? At yung tinatawag nilang magnetic switch or magnetic bulb, gumagana ba? So nagko-close open ba ito? Ayan, so yun muna yung mga kabrom-brom, yung mga basic na dapat gawin bago tayo magbaklas ng makina. So sa ngayon, ang mga yan ay na-check na natin yan mga kabrom-brom. So ibig sabihin good, may lumalabas yung diesel doon, lahat ng kanyang fuel line, so meron. Yung fuel filter niya good, yung diesel niya sapat para paandarin kung sakali, at saka yung kanyang magnetic switch or magnetic bulb. Ngayon gagawin natin naman ngayon, bubuksan natin yung tinatawag na bulb cover mga kabrom-brom. Ayan, so i-check natin yung kanyang rocker arm kung good ba, wala bang putol, or yung camshaft shafting hindi ba putol. So yun yung mga basic lang muna mga kabrom-brom. Pag na-check natin yun at good, walang damage, so punta ka naman doon sa crankcase mga kabrom-brom. So doon sa crankcase naman, yung nasa ilalim o yung tinatawag nilang oil pan, pag iyon naman mga kabrom-brom at tinanggal nyo yun, tapos may nakita kayong mga aribaba, so posibleng may tama yung kanyang piston ring or yung tinatawag na connecting rod bearing. So ganun lang yan mga kabrom-brom ka basic yung pag-check ng isang engine na ayaw umandar. Siyempre titingnan mo rin yung kanyang crankshaft, iikutin mo rin kung naiikot ba siya o hindi, pagpakat ba o hindi. So kasi pagpakat yan mga kabrom-brom, posibleng naipitan ng piston ring yan pag hindi nyo maikot yung kanyang crankshaft pulley or tumukod yung piston. So mga ganun lang kasimple yun mga kabrom-brom. So pag mag-check ka ng isang makina. So yun, sana mga kabrom-brom, so may mapulot na naman kayong munting idea dito sa ating mga ginagawa. At siyempre mga kabrom-brom, kanyang glue plug, check nyo din yan.
kung gumagana ba yan o hindi. So by basic lang talaga, isa-isa lang hanggang sa matukoy nyo kung ano yung problema talaga ng makina na yan. Kasi walang nakakapagsabi kung yan ba nag-overheat, natuyuan ng langis, kasi dinala dito sa atin yan, so wala naman yung talagang driver nito. Hindi siya ang nagdala dito, kaya kailangan pupunta ka talaga doon sa, as in wala kang mahagilap na kahit anong istorya sa engine na ito. So yan mga kabromrom, shout out nga pala doon sa mga viewers natin, sa mga bago at sa mga dating mga viewers natin, subscriber. Ayan, so please subscribe, like and share, at maraming salamat po sa inyo.